Ito yung sinasabi ko sa inyo matagal na kahit mismong mga taga Davao abay sinusuka itong si former President Rodrigo Roa Duterte at yung pamilya ng mga Duterte. Ngayon, nanggaling na mismo sa bibig, ni Attorney and Palace Undersecretary Claire Castro ang balitang ito na minumura ng mga taga Davao ang mga Duterte. Naalala ninyo yung pinsan mismo ni Digong, yung kanyang pamangkin. Sinabi niya na don't vote Duterte anymore. Ano yung ibig sabihin nun? Siya mismo Duterte siya, pero siya yung nagsasabi na wag na kayong bumoto ng kahit na anumang Duterte. Bakit? Mga pulpul. 'Di ba? Mga walang pagmamahal sa taong bayan. Mahal lang nila yung pera ng taong bayan pero wala silang pake sa mamamayang Pilipino. Nagigets niyo yung punto? Ngayon, okay, sige, basahin natin tong balitang to, mga minamahal. Sabi dito, galit at naiinis na ang mga taga Davao sa pamilya Duterte. Sa kanyang pinakabagong pahayag sa sarili niyang YouTube channel, hindi nagpatumpik-tumpik si Yuse Claire Castro sa paglalabas ng matitinding salita patungkol sa politika sa Davao. Ang dami kasing nangyayari dyan sa Davao, mga minamahal. Meron nga akong nakitang balita, isang jewelry store ninakawan, tapos merong mga barilan, merong mga patayan, 'di ba? Ewan ko ba kung totoo yung records na safest place daw ang Davao or baka front lang nila yon para sabihin na yung Davao ay maayos yung pagiging public service. I don't know, 'di ba? Hindi natin sure, or baka naman talaga palabas lang nila yon para sabihin na yung Davao talaga ay nagtatrabaho ng maayos. Pero tingnan ninyo sa politika, 'di ba, mapapansin natin, mga minamahal, ang daming issue ng Davao. Oo, doon nahuhuli yung mga nagtatago sa Pogo, doon nahuhuli yung ibang mga mafia, doon yung exit nila sa Davao. Bakit kaya? Ano yung meron sa Davao? Bakit doon yung nagiging exit nila sa Davao? 'Di ba? Okay, sabi pa dito, ayon kay Yuse Castro, kapansin-pansin ang pagbabago ng ihip ng hangin sa Davao dahil mismo ang mga taga Davao umano ang nagpapahayag ng matinding galit at pagkadismaya sa pamilya ng mga Duterte. Dahil yan sa ginagawa nilang pagnanakaw, kaya hindi na bago. Gets ko itong si Yuse Claire, yung may mga nagrarally dyan sa Davao, kaya lang naman tahimik ang ibang tao dyan dahil ayaw nilang maganon Malamang tatahimik yung mga tao na yan, kaya 'di ba? Sino yung gustong magsalita, magaganon? Di mas mabuti na lang manahimik. Pero may mga tao talagang matatapang at nakikibaka, 'di ba? Kaya hayagan yung kanilang lantaran, yung kanilang pagbubuklo sa ginagawang trabaho ng mga Duterte. Hindi nga natin namamalayan yung iba diyan biglang 'di ba, ginaganon. Oo, pag napipikon yung mga Duterte. Meron kayang isang PBBM vlogger diyan sa Davao na ganun. Tas pinalabas dahil daw po sa issue sa negosyo. 'Di ba? Sabi dito, binigyan din ni Castro na may lamat at issue ng pamilya Duterte sa Davao. Oo, yung pamilya ng mga Duterte. So, 'di ba, mayroon akong binalita sa inyo before, Duterte mismo ang nagsalita. Nakalimutan natin yung pangalan na wag na kayong boboto sa Duterte. Hanapin nga natin dito. Don't vote Duterte anymore. Okay. Pamangkin. Nakita ko yun, ito si Newell. Si Newell, mga minamahal. Please don't vote for any Duterte ever again. Kita ninyo? Diba? Sobrang linaw, mga minamahal, na don't vote for any Duterte again. Bakit? Puro na sila dyan. Alam ninyo, eto meron akong meron dyan, representative si Paulo Duterte, Omar Duterte, anak. Isidro, diba? Puro mga Duterte, mga minamahal. Wala nang naibago yung politika dyan sa Davao, patuloy pa din binabaha. Kaya yung mismong mga kamag-anak nila na nasusuka na sa kanilang mga gawain, hindi na nakapagtimpe, hindi na nakatiis. Diba, Duterte ako, pero ayaw ko sa inyo
Kasi hindi maganda yung pamamalakad ninyo. Binubudol nyo lang, tinatakot nyo lang yung ibang mga mamamayang Pilipino. Nagigets niyo yung punto, mga minamahal? Binubudol, kinukupal nila yung ibang mamamayang Pilipino. Kaya isa sa rason yan kung bakit, 'di ba, nasabi ni Yusek Claire na magulo na nga yung pamilya ng mga Duterte sa Davao. So sabi dito, ang naturang pahayag ay mabilis na kumalat at nag-iwan ng malaking tanong sa publiko kung ito ba ay simula ng pagtatapos ng impluwensya ng pamilya sa kanilang sariling teritoryo or kung isa lamang itong bahagi ng mas malawak na mainit na girian sa loob ng pamahalan. I think kung ako yung tatanungin, mga minamahal, ito na yung simula ng kanilang pagbagsak. Kasi just to be honest with you all guys, si Digong okay naman. 'Di ba? Kung si Digong lang okay naman. Madami din naman siyang nagawang maganda. Pero inaamin ko din, sa kabila ng kanyang madaming ginawang maganda, mas madami pa din yung pangit. 'Di ba? Bukod pa doon, hindi si Digong yung namamahala si Sara. Si Sara yung namamahala, mga minamahal. That is one of the reason why kung bakit sobrang nag-shake yung Duterte camp ngayon. Ang gulo kaya nila. Tingnan niyo si Bongo, oh. 'Di ba? Pahapyaw na parang tinatawanan sila kasi walang ibang magbebenepisyo diyan kapag ma-impeach itong si Sara kundi itong si Bongo. Gets ninyo? Walang ibang magbebenepisyo diyan kapag na-impeach itong si Sara Duterte kundi si Bongo. Umiyak nga to before 'Di ba, na gustong tumakbong presidente kaso hindi siya sinamahan ni Sara. That is one of the reason why kung bakit itong si Bongo may lihim na galit sa mga Duterte. Pero ginagamit niya pa din si Digong. Hindi ba kayo nagtaka kung bakit itong si itong si Bongo hindi pupunta diyan sa Dahig the Netherlands? Kasi mayroon nga pong hidwaan sa loob ng mga Duterte. Hindi nga lang yan lumalabas. 'Di ba? Kasi ayaw nilang palabasin na nagkakagulo sila kahit halata naman. Tingnan ninyo, Ramil Madriaga versus Harry Roque. Dati nilang kakampi. Pero tingnan ninyo, God works in a mysterious ways. Dahil hindi kinampihan ni Sara Duterte itong si Ramil Madriaga, inilaglag sila. Kasi biruin mo, bagman mo ako, tapos pagpapalit mo ako kay Harry Roque. Diba? Sinabihan ba naman ni Sara na kung kakasukan mo si Roque, parang kinalaban mo na din yung mga Duterte. Di kung gano'n lang din naman, di kalabanin niya na lang talaga ang mga Duterte. Walang iba talaga, kundi yun talaga yung gagawin niya. Diba? Nagigets ninyo, mga minamahal? Wala na. Ito na yung katapusan. Ito na yung sinasabi ko sa inyo na matagal nang merong hidwaan sa loob ng mga Duterte. Hindi nga lang talaga gusto nilang ipalabas, pero kapag mayroong usok, mayroong apoy. Umiinit Nagpapasiklaban, nagpapataasan sila ng ihi nila. Kaya anong magagawa natin? Makikita ninyo, mga minamahal, kung paano umiikot ang politika sa Davao. Magulong-magulo. Na kahit mismong mga taga Davao ay pinagmumumura na sila mismo. At hindi na bago yan. Dahil kamura-mura nga naman talaga sila. Diba? Kaya mga minamahal, galing na mismo yan kay Yusek Claire, ha? It's me again, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Pahingi lamang ako, mga minamahal, ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe. And always nyo pong i-hit ang notification bell para lagi po kayong na-update, mga minamahal, sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat, mga kababayan!